Hello po. Kumusta na po kayo? Kumusta na kayo ating mga minamahal na mga manunood? Dito na naman po tayo. I hope na okay lang kayo at na nasa maayos na kalagayan, ligtas at walang sakit. At sa mga may sakit, I pray na gumaling na po kayo. At sa mga nagdaraan sa pagsubok, keep fighting lang po and keep believing kasi mahal tayo ng Panginoon, hindi kayo pababayaan. Ano po, and I pray for those na mga may sakit ay gumaling na at those sa mga nangangailangan ay maibigay ang mga pangangailangan nyo. Marami pong instrumento ang Panginoon. Ano po, gumagamit siya ng mga tao, pagkakataon at lugar. So, believe in God and trust in God. Yun po yun. Ano? And sa araw na ito, may pag-uusapan tayo, o pag-uusapan natin rather, ang tungkol sa impeachment ni VP Sara. Kung sino man po sa inyo yung mga pabor sa impeachment or ayaw ng impeachment kay VP Sara, please feel free na i-comment down sa comment section. Ano po, lahat naman po ay welcome sa aking channel. At sa mga hindi pa po nga pala nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and paki-share na rin po ang ating video nang sa ganun marami tayong maabot at dumami din po ang ating mga manonood. Ano po, maraming salamat. And going back dun sa topic na po natin, do you think gameplay lang ni BBM ang pagtanggi niya sa impeachment ni VP Sara na after na mag-peace rally ang INC na ako po wala akong against the INC. Natutuwa nga po ako kasi nairaos yung rally ng matahimik at mapayapa at although, alam naman po natin na talagang kampi kayo kay VP Sara. So, yung straightforward lang po ako magsalita. Na although ang pinapalabas ninyo ay sumusuporta kayo sa mungkahi ni BBM, ni PBBM na wag i-impeach si VP Sara. Pero alam naman po natin na talagang sinusuportahan nyo si VP Sara and all smiles siya kasi nga ang daming lumaho. Kasi alam naman po natin, di ba, na kung anong sinabi ng leader, sinusunod lahat ng miyembro. And isang bagay po yan na nakakatuwa. Pero alam naman po natin na bilang isang religious group, hindi po inaalaw na makialam tayo sa politika o mag-impluwensya ng mga tao para suportahan ang isang kandidato. Ano po? What I mean is the group. Yung individual na opinion, iba naman po yon. What I mean is the group itself. Kasi malaki yan eh. So, malaki ang influence at malaki ang effect sa mind and, pagtingin at kaisipan. Ayun, inulit-ulit ko ng mga tao. Ano po. Well, I have nothing against sa mga kapatid nating INC. Ano po. I commend you sa pagkakaroon ng mapayapang rally. Pero hindi ako pabor sa pagkiling nyo sa isang politiko para suportahan. Kasi unbiblical po yan. I mean, against the Bible po yan. Hindi po dapat tayo nakikialam sa usaping politika pag grupo na ang pinag-usapan. Ano po? So, I mean, ito nga po, pasintabi lang po sa mga DDS, sa mga supporters ng Duterte. Hindi ko po kayo kaaway at hindi ko kayo inaaway. Lagi kong sinasabi na dito sa channel ko ay nagsishare lamang po ako ng mga katotohanan, mga bagay na nangyayari sa lipunan na dapat malaman ng mamamayan. Kaya natatawa na lang po ako minsan at nalulungkot sa mga manunood natin na kung mag-comment ay talagang parang may ginawa na akong mali sa kanila. Pinipersonal pa ako. Mayroon pang nagsabi dyan, ayan, siya. Hindi ko tiyak kung babae siya or lalaki, pero base sa mga pananalita niya, isa siyang lalaki at sa pangalan niya dito sa email, diba? Na tumahimik daw ako dahil babae lang ako.
wala daw akong karapatan mag-voice out o mag-share o mag-air ng opinion ko. Manahimik daw po ako dahil babae lang ako. Opinion niya yun, pero mali po yun. Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makialam, tumulong, kasi lahat po tayo ay ginawa ng equal. So, tama na po yun yung pagiging masyadong, inaapi yung mga babae dahil sa tingin nyo, lalaki lang ang may karapatan. Samantalang, di ba, kadalasan ngayon yung mga lalaki, ay natutwist ko lang ngayong usapan. Ayaw ma-i-enjoy nyo rin, po. Kasi itong channel ko, gusto ko na rin nagkukwentuhan na rin po tayo. Yung iba dyan, masyadong binababa yung mga babae na ang katotohanan, humihingi pa rin ng tulong sa mga babae na maraming bagay. So, kung magsasalita po kayo ng gano'n na huwag makikialam, manahimik ang babae, siguraduhin nyo po na suportado nyo ang babae, walang problema ang babae sa inyo, ang nanay nyo, mga kapatid nyo, asawa nyo, o girlfriend nyo, na kayang-kaya nyo ang lahat para sabihin yung tumahimik. Huwag na huwag kayong hihingi ng tulong sa babae kung ganun ang paningin nyo. At mali po yan, hindi po yan biblical. Kasi maling-mali din po yung interpretation nyo sa Bible. God is fair, God is love, God is just. Wala siyang lahat tayo ginawang pantay-pantay. Ang babae nga especially, ayan. Siyempre ako rin babae, kayo lalaki, di ba? Ang babae ay ginawang special. Hindi para paiyakin, hindi para kotsain, hindi para hamakin. Ang babae ay ginawa para maging special na katulong. Katulong sa maramdaman nyo yung pagmamahal, maramdaman nyo yung importansya nyo bilang lalaki. Hindi para apihin nyo. Kasi mahirap mabuhay ng walang babae. Kaya nga po ginawa ni Lord ang babae, di ba? Kasi nalulungkot si Adan na walang babae. Kailangan niya ng kapartner, kausap, magmamahal, makakaintindi, at pagbigay ng importansya sa buhay niya bilang lalaki. Kaya huwag niyo pong mamaliitin ang mga babae. Ayan. So, naligo na tayo sa topic natin. Sabi ko nga, kwentuhan lang naman tayo, di ba? Kung nga, yung mga hindi natutuwa sa channel ko, okay lang po yun. Pero sa mga natutuwa sa mga vlogs ko, dito sa mga topics natin, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayun, going back sa impeachment ni VP Sara, I think, sa sarili ko lang po isa lang itong gameplay na, although alam ko naman na yung sinabi may punto naman po si PBBM, di ba, na maaapektuhan yung mga gawain, mabibinbin yung mga gawain ng ating mga officials kasi mag-i-election na So, kung itutuon natin sa impeachment yung case, hindi rin mahirapan din mag-push through kasi nakikita ko dito na iniintay ni PBBM na matapos ang midterm election. Diba? Unang-una, parang, di ba, titingnan muna niya kung sino yung mga mananalo at mawawala sa Senado. Ang ibig ko pong sabihin, marami pa rin mga official na nandiyan nakakampi ni VP Sara. I'm just talking reality. Hindi ko po kayo sinisiraan si VP Sara. Tulad ng lagi niyong ini-insist. Kasi nakakapanakit ng kalooban. Pero mahal tayo ni Lord. So, hindi tayo basta-basta sasama ang loob. Kasi, di ba sabi nga, sinong nakakaunawa, siyang umunawa. Kaya inuunawa ko na lang po sila kasi hindi nila naiintindihan yung mga pinagsasabi nila. Mahal tayo ni Lord. Everyone deserves a second chance or deserve na magkamali at ayusin yung pagkakamali. Diba? Sino tayo para humusga? Pero, diba? Lumalabas na rin ng sometimes kasi ko rin minsan nakakapanakit talaga ng kalooban. Pero hindi tama. Nandito tayo para magbukas ng isipan, hindi para anong tawag nito? Hindi para makipag-away o makipagmagalingan o makipagpalitan ng
kagalingan. Hindi po ganon. Just purely sharing and sharing the truth, and it is my wish and desire na pasukin ni Lord ang mga puso nyo, no, para mabuksan. Ayun na nga po, tulad ng sinabi ko, yung sa impeachment, no? Ganun-ganun tayo. Sa impeachment, naniniwala ako na pinag-isipan na yan ni PBBM. Matalino si PBBM eh. Napakabait, napakatalino, napaka-professional, at mapagtimpi. No? Isang katangian ng taong may Diyos sa puso. Kasi hindi basta-basta gumaganti, hindi basta-basta nananakit at nag-iingat sa pananalita. At piling-pili ang mga lumalabas sa bibig niya, yung tama lang at makakabuti at makakatulong sa ating bayan. But I believe na iniisip niyang matapos muna itong midterm election at mapupustro din niya ng impeachment kasi karapatan ng taong bayan yan na kasi tayo ang nagboto, di ba? Tayo ang pumili sa kanya, sa mga opisyales. So, na hindi yan nakasalalay lang kay PBBM na siya na ang magdidesisyon. Kasi kaya nga may iba-ibang branches na nangangasiwa ng mga ganyang kaso. O kaya nga siya nakikiusap na wag nang ituloy kasi may karapatan talaga tayo ang ibang sangay na i-push ang impeachment. Naniniwala din ako na talagang sapat-sapat nakikita naman natin yung ebidensya at mga tawag nito, mga dahilan para ma-impeach si VP Sara. Ang dami-dami. So, halos lahat ng mga saklaw dun sa mga reason to impeach an official ay andun lahat halos. Although nagmamataas pa rin si VP Sara at talagang matigas eh, di ba? Hindi, sabi nga iba, bilib na bilib sila dahil angas daw, tigas. Hindi po yan ang basihan natin, no po. Kasi isang ganun lang ni Lord, tapos lahat ng kayabangan ng mga tao. Kaya, kay Lord tayo kumiling. Maging mabuti tayo. Iwasang magsalita ng maganda at iwasang manakit. At talikuran ang mga kasamaan. Huwag niyong suportahan ang kadiliman. Okay po? Thank you so much for watching. Thank you sa pakikipagkwentuhan sa akin. And please feel free to comment down your opinions. And huwag nyo na rin pong kalimutang mag-subscribe. Siyempre, i-like nyo na lang at i-share our video. Thank you so much again. And like I always say, believe in yourself. Believe in God and share love. See you in my next vlog. God bless you all. I love you. We should love one another. Hindi lang, ayan na naman ako. Sige na, see you in my next vlog. Bye-bye.